Ang propesyonal. Isang detalyadong salaysay sa buhay at sining ni Robert Arevalo. Sa malawak at masalimuot na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang tumatayo hindi lamang bilang mga bituin, kundi bilang mga haligi na nagpatibay sa pundasyon ng industriya. Isa sa mga pinakakilala at iginagalang na haliging ito ay si Robert Arevalo, isang aktor na ang husay ay hindi masusukat sa bilang ng mga parangal lamang, kundi sa lalim, integridad, at profesionalismong iniambag niya sa bawat pagganap sa loob ng mahigit 6 na dekada. Ang kanyang buhay ay isang salamin ng dedikasyon sa sining, katapatan sa pamilya, at tahimik na pag-angkop sa nagbabagong panahon na nag-iwan ng isang pamanang hindi malilimutan sa kulturang Pilipino. Kabanata 1. Ang ugat ng sining, angkan at unang yugto ng buhay. Isinilang si Roberto Ilagan Arevalo noong ika-6 ng Mayo, 1938 sa Maynila, sa isang panahong unti-unting hinuhubog ng sining at politika ang pagkakakilanlan ng bansa. Hindi katakatakang napunta siya sa landas ng pag-arte, sapagkat isinilang siya sa isang angkan na ang sining ay dumadaloy na sa dugo. Ang kanyang ama ay ang tanyag na kompositor, musical director at aktor na si Tito Arevalo. Ang kanyang ina, si Guadalupe Francisco Ilagan, ay nagmula sa isa sa mga pinakarespetadong pamilya sa kasaysayan ng sining at teatro sa Pilipinas, ang mga Ilagan. Ang angkan ito ay pinagmulan ng mga alamat sa iba't ibang larangan. Kabilang dito ang kanyang lolo sa tuhod na si Hermogenes Ilagan, na kinikilalang ama ng sarsuwilang Tagalog. Isang patunay sa malalim na koneksyon ng kanilang pamilya sa sining pagtatanghal. Kamag-anak din niya ang pambansang alagad ng sining para sa pelikula, si Gerardo Jerry de Leon, isa sa mga pinakamahusay na direktor na isinilang sa bansa. Sa ganitong kapaligiran, kung saan ang bawat pagtitipon ng pamilya ay tila isang pagdiriwangang talento, maagang namulat si Robert sa mundo ng musika, teatro at pelikula. Ang mga kwentuhan tungkol sa sarsuela, ang tunog ng piano mula sa kanyang ama, at ang mga usapan tungkol sa paggawa ng pelikula ay naging karaniwang bahagi ng kanyang paglaki. Bagamat napapaligiran ng sining, ang kanyang formal na edukasyon ay nakatuon sa ibang larangan. Tinapos niya ang kanyang elementarya sa Legarda Elementary School at ang sekundarya sa San Beda College. Pagtuntong sa kolehiyo, kumuha siya ng kursong Business Administration sa Ateneo de Manila University. Ang pagpiling ito ay nagpapakita ng isang praktikal na panig sa kanyang karakter, isang disiplinang magiging kapakipakinabang sa kanyang karera sa hinaharap. Gayunpaman, ang tawag ng entablado at kamera ay higit na malakas. Ang pagiging exposed sa industriya mula sa murang edad ay nagtanim ng binhi na kalaunay yumabong at nagtulak sa kanya na sundan ang yapak ng kanyang mga ninuno. Kabanata 2. Pagsibol sa ginintuang panahon ng pelikula. Noong huling bahagi ng dekada 50 at unang bahagi ng dekada 60, ang industriya ng pelikulang Pilipino ay nasa ilalim ng tinaguriang First Golden Age. Ito ang panahon ng mga malalaking studio tulad ng Sampaguita Pictures, LVN Pictures at Premiere Productions. Sa panahong ito, ang karaniwang hinahanap na bida ay ang mga artistang may lahing banyaga o mga mestizo at mestisa. Sa gitna ng ganitong kalakaran, lumitaw si Robert Arevalo, isang aktor na may katangi-tanging kakayahan at isang itsurang sumasalamin sa karaniwang Pilipino. Ang kanyang kulay kayumanggi at matipunong pangangatawan ay naging simbolo ng isang bagong uri ng leading man. Isa na ang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa itsura, kundi sa bigat at katotohanan ng kanyang pag-arte. Ang kanyang pormal na pagpasok sa industriya ay naganap noong 1960 at 60 sa pelikulang Huwag Mo Akong Limutin sa ilalim ng Premiere Productions.
Pinagbidahan ito ni na Cesar Ramirez at Cynthia Zamora. Ngunit dito, unang nasilayan ng publiko ang potensyal ng binatang si Arevalo. Mula rito, sunod-sunod na ang mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya na nagpatunay sa kanyang versatility bilang isang aktor. Noong 1961, gumanap siya sa dalawang mahalagang pelikula. Ang adaptasyon ng Noli Me Tangere na idinirehe ni Jerry De Leon at ang NBI, National Bureau of Investigation. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumawak ang kanyang filmography. Kabilang sa mga ito ang El Filibusterismo, 1962, Sa Atin ang Daigdig, 1963, Scavengers, 1965, at Tagumpay ng Mahirap, 1965. Bawat papel, maliit man o malaki, ay kanyang binigyan ng karampatang dignidad at lalim. Subalit ang taong 1965 ang magiging isa sa mga pinakamahalaga sa kanyang karera. Sa pelikulang Daigdig ng Mga Api, isang makapangyarihang panlipunang drama na tumalakay sa kalagayan ng mga magsasaka, ipinamalas ni Robert Arevalo ang rurok ng kanyang kakayahan. Ang kanyang pagganap bilang isang aping magsasaka na lumalaban para sa kanyang karapatan ay naging matunog at makatotohanan. Dahil sa kanyang natatanging pagganap, iginawad sa kanya ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, ang tropeo para sa pinakamahusay na aktor. Ang gabing iyon ng parangal ay naging mas makasaysayan dahil ang kanyang kabiyak, ang mahusay na aktres na si Barbara Perez, ang nagwagi bilang pinakamahusay na aktres para rin sa parehong pelikula. Ito ay isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng FAMAS at ng showbiz. Isang mag-asawa na sabay na kinilala bilang pinakamahusay sa kanilang larangan para sa isang obra. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagpatibay sa estado ni Robert bilang isang dekalibreng aktor, kundi nagpakita rin sa lakas ng kanilang tambalan ni Barbara sa loob at labas ng kamera. Ang kanyang husay ay muling nasilayan sa pelikulang Dahil sa Isang Bulaklak. Noong 1967, isa sa mga unang pelikulang Pilipino na kinunan sa kulay at nagtamo ng internasyonal na pagkilala. Bilang isa sa mga pangunahing contract star ng Premier Productions, si Robert Arevalo ay naging isang pamilyar at respetadong muka sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Kabanata 3. Isang profesional sa nagbabagong industriya. Ang karera sa showbiz ay mailalarawan bilang isang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Tulad ng maraming aktor ng kanyang henerasyon, naranasan ni Robert Arevalo ang mga pagbabago sa takbo ng industriya. Nang unti-unting humina ang produksyon ng mga pelikula at nagsara ang ilang malalaking studio, maraming artista ang kinailangang maghanap ng ibang plataporma para may pagpatuloy ang kanilang sining. Sa panahong ito, ipinakita ni Robert ang kanyang kakayahang umangkop. Mula sa pagiging isang leading man sa malaking tabing, matagumpay siyang lumipat sa telebisyon. Dito, lalo siyang nakilala bilang isang versatile character actor. Isang aktor na kayang gampanan ng anumang papel. Mula sa isang mapagmahal na ama, isang mahigpit na general, isang tiwaling politiko, hanggang sa isang ordinaryong taong may mabigat na pinagdadaanan. Ang kanyang presensya sa telebisyon ay nagbigay daan upang may pakilala ang kanyang talento sa mga bagong henerasyon ng manonood. Subalit, tulad ng anumang mahabang karera, ang landas ni Arevalo ay hindi palaging patag. Hinarap niya ang mga pagbabago sa industriya ng may paninindigan, bagamat hindi ito nangangahulugog ang wala siyang mga personal na pinagdaanang pagsasaayos ng pananaw. Sa isang panayam, nabanggit niya ang kanyang paunang pag-aalinlangan sa pagdami ng mga homosekswal sa industriya. Ito ay nag-ugat, ayon sa kanya, sa isang mas tradisyonal o makalumang pilosopiya
na kanyang kinamulatan, kung saan mayroong mahigpit na pagtingin sa kung ano ang dapat na kilos ng isang lalaki. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay hindi nanatiling permanente. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na pagbabago ng lipunan, ang kanyang paunang pananaw ay napalitan ng pag-unawa at pagtanggap. Ang ebolusyon ito sa kanyang pag-iisip ay nagpapakita ng kanyang kakayahang matuto at lumago bilang isang individual. Isa pang hamon na kanyang kinaharap, partikular noong dekada 80, ay ang pagbabago sa star system. Sa pagsikat ng mga mas batang artista at ng mga teen-oriented na pelikula, tila nabawasan ang mga projektong nakalaan para sa mga veteranong aktor. May mga pagkakataong naramdaman niya at ng iba pang kasabayan niya na sila ay hindi na gaanong nabibigyan ng pansin. Ngunit sa halip na magpatalo sa ganitong kalakaran, ipinagpatuloy ni Robert ang pagtatrabaho ng may dignidad. Pinili niyang maging isang mentor sa mga nakababatang kasamahan at patuloy na magbigay ng mga pagganap na may kalidad, na nagpatunay na ang tunay na talento ay walang edad at hindi kumukupas. Ang kanyang profesionalismo at dedikasyon sa trabaho ang naging dahilan kung bakit nanatili siyang isang respetadong figura sa industriya sa kabila ng mga pagbabagong ito. Kabanata 4. Ang pagsasabuhay ng sining at pag-ibig. Robert at Barbara. Hindi lamang sa sining ng pag-arte na tagpuan ni Robert Arevalo ang katuparan, kundi maging sa isang matatag at panghabambuhay na pag-ibig. Ang kanyang pagsasama sa kapwa-artista na si Barbara Perez ay isa sa mga pinakatanyag at hinahangaang love story sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Nagkakilala sila sa isang party. Sa isang panahong pareho silang nasa rurok ng kanilang mga karera. Si Barbara ay isang aktres na hinahangaan dahil sa kanyang angking ganda at husay sa pag-arte. Ang kanilang pag-iibigan ay mabilis na namukadkad. At noong 1962, sila ay nag-isang dibdib. Ang kanilang kasal ay naganap sa isang mahalagang sanggandaan sa karera ni Barbara. Katatapos lamang noon ni Barbara na gawin ng pelikulang No Man is an Island sa ilalim ng Hollywood-based na Universal Pictures. Dahil sa kanyang kahusayan, inalok siya ng studio ng isang 5 taong kontrata. Isang pambihirang pagkakataon na makapasok sa Hollywood na pangarap ng maraming artista. Subalit, sa pagitan ng isang Hollywood contract at isang marriage contract, pinili ni Barbara ang huli. Pinili niya ang isang buhay sa piling ni Robert. Marami ang nanghinayang sa desisyong ito para kay Barbara, ngunit para sa mag-asawa, ito ang pinakatamang pasya. Sa isang industriya, kung saan ang mga relasyon ay madalas na panandalian, ang kanilang pagsasama ay naging isang testamento ng tunay na pagmamahalan at pangako. Hindi kailanman pinagsisihan ni Barbara ang kanyang desisyon, at sa bawat pagkakataon, ipinapahayag niya na ang kanyang pamilya ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng 2 anak, sina Ana at Georgina, na lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Kinalaunan, inampun din nila si Christian, na kanilang inalagaan mula pa nung ito ay sanggol. Sa loob ng 60 taon, nanatili silang matatag, magkatuwang sa pagharap sa mga hamon ng buhay at karera. Ang kanilang tahanan ay naging isang kanlungan na malayo sa ingay at intriga ng showbiz. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang inspirasyon, isang patunay na posibleng magkaroon ng isang matagumpay na karera at isang masaya at pangmatagalang buhay pamilya. Kabanata 5. Huling kabanata at pamana. Hanggang sa kanyang mga huling taon, nanatiling aktibo si Robert Arevalo. Ang kanyang pagmamahal sa pag-arte ay hindi kailanman humupa. Patuloy siyang tumanggap ng mga papel sa telebisyon, kung saan ang kanyang presensya ay laging nagbibigay ng bigat at kredibilidad sa anumang produksyon.
Isa sa kanyang huling natatanging paglabas ay sa matagumpay na seryeng FPJs ang Probinsyano noong 2018, kung saan gumanap siya bilang isang opisyal ng gobyerno. Sa edad na 80, ipinakita pa rin niya ang disiplina at husay na naging tatak niya sa buong karera niya. Si Robert Arevalo ay isang halimbawa ng isang artistang nabuhay ng may integridad. Sa loob ng industriya, nakamit niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan, mula sa mga kapwa veterano hanggang sa mga pinakabatang artista. Siya ay kinilala hindi lamang bilang isang mahusay na aktor, kundi bilang isang tunay na propesyonal na dumarating sa set ng handa, may paggalang sa kanyang trabaho at may malasakit sa kanyang mga katrabaho. Sa labas ng industriya, siya ay isang tapat na asawa at isang mapagmahal na ama. Ang kanyang buhay ay isang balansing obra kung saan ang tagumpay sa karera ay hindi naging hadlang sa pagbuo ng isang matatag na pamilya. Ang kanyang pagsasama ni Barbara Perez ay nananatiling isang uwaran, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay kayang malampasan ng anumang pagsubok. Ang pamana ni Robert Arevalo ay nakaukit sa daan-daang pelikula at palabas sa telebisyon na kanyang pinagbidahan. Ito ay nasa bawat karakter na kanyang binigyang buhay, sa bawat linyang kanyang binitawan ng may katotohanan, at sa bawat eksenang kanyang ginawang hindi malilimutan. Ngunit higit pa rito, ang kanyang pamana ay nasa alaala ng isang taong nagpakita na ang kadakilaan ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan, kundi sa integridad, profesionalismo, at sa tahimik na dignidad ng isang buhay na ginugol ng may kahulugan. Siya ay isang tunay na alagad ng sining, isang haligi ng industriya, at isang ginoo sa tunay na kahulugan ng salita.